mayroong isa ring nung provision na mukhang hindi pa rin nasusunod hanggang ngayon. Ito po yung prohibition sa deduction. Sa Section 21 ho, it provides that no deduction shall be made dun ho sa whatsoever from the salaries of teachers. Ang exception lang ho dyan ay 3 lang ho. Those authorized by law, katulad yung sa GSIS, yung sa pag-ibig, yan o, mga provisions of the law authorizing deduction from the salaries of teachers. Or itong when the teacher authorizes the deduction, yung mga fees and dues that they owe to Philippine Public School Teachers Association. Or yung sa kanilang mga premiums ng kanilang insurance policies. Diyan lang ho ang exceptions as provided for in Section 21. Sa ngayon, mukhang napakaraming mga financial institutions sa batas. PPSTA ay yung recognized, pero napakarami na hong mga deductions ang nangyayari dun sa salary ng mga teachers. Mataas nga ang sahod nila, pero mukhang nai-encourage sila, nai-inganyo na humiram ng pera. Ang kanilang take-home pay mukhang napakaliit na lang ho. Nonetheless, it is a fact, itong mga loans nila sa mga financing institutions, yung mga nirecognize yan ng Department of Education na pwede silang magpahiram, it is beneficial to teachers. Dahilan doon yung sa kanilang pagpapaaral sa mga kanilang mga anak, sa pangangailangan nila yung mga sa hospitalization, sa mga emergency. Talagang nakakatulong ho yung mga loans ng mga teachers, at ito naman ay sinusupervise ng Department of Education. Sila na ho ang nagbabawas sa mga sweldo ng teachers with their authorization, of course. Kung pag-uusapan ho yung benefit, talagang mukhang beneficial ho sa mga teachers yung inalaw yung pagpasok ng mga financing institutions. Isa pa sa mga services ho ng Department of Education to financing institutions, nagcha-charge sila mga service charge dun sa per transaction, at saka yung mga service charges na ito ho ang ginagamit sa provident fund ng mga teachers, na yan po ay minamanage naman ng Department of Education. Binibigay yan sa mga regional directors, up to sa division superintendents, para ipamahagi, ipahiram rin sa mga teachers na nangangailangan. Kaya lang, may kasabihan na the end does not justify the means. Yung means hindi ho in accordance with law yung mga deductions na yan. Although we can see na mukhang beneficial, nonetheless, kailangan talaga ay ma-amend ng Congress yung provision na yan. Otherwise, in violation ho ng batas, ng provision of the law, it might be difficult ho, kasabihan na dura lex sed lex, it might be difficult to comply kasi yung mga pangangailangan nga ng teacher, but still it is a law. Dura lex, the law might be difficult, but it is still a law, and the end does not justify the means. So that there will be no more violation of the law, i-amend na lang ho yung provision ng Section 21 or delete that provision. So it is up to the wisdom of Congress. I think there is an ongoing deliberation in Congress regarding amendments of the Magna Carta for public school teachers.